Carla, buntis si ate mo. Baka naman pwedeng ikaw muna humalili sa kanya. Alam mo naman, malapit ng mga anak si ate mo. Nahihirapan na ako. Baka hindi ko nakayanin. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng pera. Sa umpisa lang naman mahirap. Pero kapag lagi natin ginagawa, masanay din ang katawan mo. At malamang, kaya hanap-hanapin mo na lagi ang ipapagawa ko sa'yo. Ito ang pakiusap sa akin ni Kuya, ang aking bayaw na asawa ni Ate Carmela. Hindi ko alam kung papayag pa ako sa mga sinasabi ni Bayaw, lalo na nag-aaral pa ako. Baka kasi maapektuhan ito at hindi pa ako makatapos. Pero iniisip ko pa rin ang sabi ni Kuya na bibigyan niya ako ng pera. Sigurado na malaking halaga ang iaabot nito sa akin. Kilala kasi si Kuya sa pagiging galante, kahit na nung naniligaw pa ito kay ate. Kaya kapag naalala ko iyon, nagdadalawang isip ako kung pagbibigyan ko ba si Bayaw. Naaawa naman kasi ako kay Kuya. Bukod kasi sa mabait ito, masipag din magtrabaho at talagang pamilya ang inuuna bago ang lahat. Kaya nga kapag may nag-aalok sa kanya ng mga barkada para mag-inom, hindi ito sumasama simula nang lumaki ang tiyan ni ate. Pero kung papayag naman ako sa gusto ni Kuya, magkakapera na ako. Matutulungan ko pa siya habang si ate hindi pa pwede. Siguro mga ilang buwan pa pagkatapos makapanganak ni ate. Saka lang siguro babalik sa normal ang madalas silang ginagawa. Ako nga pala si Carla, 18 years old. Sa ngayon ay nag-aaral ako ng college sa tulong ni ate. Pero alam ko naman na galing kay Kuya ang pera dahil wala namang trabaho si ate. Kuya Jay, papayag ba ako sa gusto ni Bayaw at mga nais niyang ipagawa sa akin? Umabot na kasi ako sa edad na ito ay wala pa akong karanasan sa mga bagay-bagay. Kahit nga ang pagluto ay konti lang ang nalalaman ko. Ito ang mga gumugulo sa isipan ko habang papauwi ako galing ng school dahil sa alok ni Bayaw sa akin. Pero sa palagay ko naman, wala naman ako magagawa kung pipilitin ni Bayaw na ipagawa sa akin ang mga gusto niya, lalo na sa kanilang bahay ako nakatira. Siguro ay titiisin ko na lang. Sabi naman ni Kuya, sa umpisa lang naman mahirap, pero kapag nasanay na ako, madali na lang daw yon. Carla, dumating na ba ang kuya mo? Nakatulog na kasi ako. Tanong sa akin ni ate nang dumating ako. Nandiyan na ate. Nakita ko nandun sa likod ng bahay. Naglalaba yata ng mga kumot. Kawawa naman ang asawa ko. Pagod na galing trabaho. Pagdating pa dito, siya pa mag-aasikaso. Pagbigyan mo na kasi ang hiling sa'yo ni kuya mo. Para naman mailapat na din ang maayos ang kanyang katawan sa higaan. Pakiusap sa akin ni ate. Oo ate, sasabihin ko kay kuya. Napayag na ako sa gusto niya. Salamat Carla. Hayaan mo, pagkapanganak ko, siguro mga 3 buwan, ako na ulit ang bahala kay kuya mo. Dagdag pa ni ate sa akin. Habang nakangiti ito nakatingin sa akin. Nakahita sa tingin ko ay hirap na hirap sa kanyang pagbubuntis. Kaya bago ako natulog, ginawa ko muna ang mga assignment ko para bukas wala na akong gagawin at magpo-focus na lang ako sa mga gagawin namin ni Bayaw. Carla, ito ang mga narinig ko na mahinang katok sa aking pinto at alam ko na boses iyon ni Kuya. Kaya mabilis naman akong tumayo para pagbuksan ang pinto. Tulog ka na ba? Sorry naistorbo kita. Nasabi kasi sa akin ni ate mo na pumayag ka na raw sa gusto ko. Oo kuya, payag na ako. Salamat naman kung ganon. Sabi ni kuya sa akin habang nakatingin ito sa mukha ko. Sige kuya, pasok ka. Gusto mo ba ngayon na natin gawin? Sabi ko kay Bayaw, sabay na pinapasok ko. Ako naman ay umupo sa aking kama habang si kuya ay nasa may pintuan.
Bukas na lang. Gigisingin na lang kita ng maaga. Magpahinga ka muna ngayon. O sige kuya, kato ka na lang bukas. Kung sakating tulog pa ako. Sabi ko kay Bayaw, bago ito tumalikod sa akin. Ang swerte naman ni ate sa aking Bayaw. Bukod sa gwapo na, talaga maaasahan pagdating sa pamilya. Sana, katulad ni Bayaw, ang aking maging boyfriend. Sa totoo lang kasi, noon naniligaw pa si Bayaw kay ate, madalas napapatingin ang mga babaeng kapitbahay namin kapag dumadalaw si kuya. Lalo na may dala itong isang bukos na bulaklak. Pero ngayong asawa na ni ate si kuya at buntis na, ako raw muna ang gagawa ng mga ginagawa ni ate. Ano kaya ang magiging resulta kapag nag-umpisa na kami ni Bayaw? Baka naman dumating ang araw na kahit na nakapanganak na si ate, ay ganun pa rin ang gawin ni Bayaw sa akin.